ang dating ng mga naghain ng kandidatura sa Tent City, Manila Hotel. Para sa update, makibalita tayo live kay One News correspondent Pauline Versosa. Pauline, sino-sino na ang mga naghain sa huling araw ng filing? Yes, Cheryl, magandang hapon. Nandito nga tayo sa Tent City sa Manila Hotel para sa ikawalo at huling araw ng filing of certificates of candidacy para sa 2025 midterm elections. Kaninang umaga, medyo matumal yung pagdating ng mga filers, pero nasa mahigit 15 na rin ang nakapaghain ng kanilang COC para sa senatorial at party list race. Kabilang na nga dyan, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, nasasabak muli sa senatorial race bilang independent candidate. Kung matatandaan natin noong 2022, tumakbo na rin siya pero nag-withdraw rin 12 days bago ang araw ng eleksyon dahil hindi raw magandang kanyang performance sa survey. Pero ayon kay Marcoleta, handa na daw siya ngayon at wala nang atrasan. Cheryl, sa kabila nga rin yan ng kanyang pag-question sa COMELEC dun sa kanilang naging 18 billion peso contract sa South Korean tech firm na Miro Systems. Pero sabi ni Marcoleta, ang kanyang paghain ng COC today ay katibayan ng maasa siyang magiging tapat at malinis ang paparating na eleksyon. Bukod sa kanya, may ilang individual na humabol rin dito sa Tent City. Kasama na dyan ang ex-whistleblower na si Peter Advincula alias Bicoy at former Congressman Leonardo Verceles na parehong tatakbo bilang senador. Nandyan din ang mga party list kabilang ang Sibak, Kababaihan at United Frontliners. Pero ang inaabangan talaga natin is yung paghain ng kandidatura ng dating senador na si Kiko Pangilinan na tatakbo sa ilalim ng Liberal Party. Senate comeback ang target nga niya matapos matalo sa vice presidential race noong 2022. Pero ang isa pa nga inaabangan natin, Cheryl, isa kung talaga bang darating si former President Rodrigo Duterte dito sa Manila Hotel. Yan ay matapos lumabas ang ilang mga balita na ikakansela niya raw ang kanyang pagdakbo bilang mayor sa Davao City at tatakbo na lang bilang senador sa midterm elections. Sa ngayon, hindi pa ito nakukumpirma ng kampo ng dating Pangulo pero base sa ating mga narinig, maaaring dumating daw si Duterte dito sa Tent City mamaya alas 2:30 ng hapon. Magsasara ang COC filing mamayang 5 p.m. at bawal na ang substitution pagkatapos niyan. Pwera na lang kung ito ay dahil sa death or disqualification. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pag-monitor natin dito. Pero sa ngayon, Cheryl, yan muna ang latest dito sa Tent City sa Manila Hotel. Balik sa iyo. Maraming salamat, Pauline Versosa.